Sumasakit ang bawat butil ng aking katawan habang nakatitig sa malamig na marmol ng puntod. Hindi ito dapat mangyari. Hindi dapat ako narito. Ang araw na ito ay sumira sa lahat. Tiningnan ko ang mga mukha sa paligid. Mga kamag-anak ni Ben, mga kaibigan niya. Ngunit parang may pader sa pagitan namin. Walang nagtatangka na lapitan ako. Walang nag-aalok ng kahit anong salita ng pag-alo. Nag-iisa ako kahit pa napapalibutan ng napakaraming tao. Ang hangin ay bumubulong ng mga salita na hindi ko maintindihan, ngunit ramdam ko ang bigat ng paghatol. Walang hiya, narinig kong bulong ng isang babae, pinsan ni Ben, dahil sa kanya, namatay si Ben. Napapikit ako. Paulit-ulit na bumabalik ang eksena. Ang ilaw ng sasakyan. Ang tunog ng pagbagsak. Ang katahimikan pagkatapos. At ang mukha ni Ben, duguan at walang buhay. Kasalanan ko ba? Paulit-ulit kong tinatanong sa sarili ko. Tumunog ang aking cellphone. Isang unknown number. Nag-aalangan akong sagutin pero baka importante. Hello? Mahina ang boses ko. Ara Ramos? Magandang araw, galing ako sa dating pinagtatrabahuhan mo. Ang boses sa kabilang linya ay matigas at walang emosyon. Gusto ko lang ipaalam sa'yo na dismissed ka na sa trabaho mo, effective immediately. Napanganga ako. Dismissed? Pero bakit? Wala naman akong ginawang masama. May kinalaman ito sa kaso ng asawa mo. Hindi ka na namin kailangan sa kumpanya. At para sa kaligtasan mo, mas mabuting huwag ka nang magtanong. Bigla niyang ibinaba ang telepono. Napaupo ako sa damuhan, nanginginig ang mga kamay. Wala na ako. Nawalan na ako ng asawa, trabaho at ngayon ang dignidad ko. Bumalik sa alaala ko ang isang pangyayari. Ilang araw bago namatay si Ben, may nakasalubong kami sa isang cafe. Isang lalaking nakaitim ang umiti ng nakakaloko kay Ben pagkatapos noon. Naging balisa si Ben, hindi ko alam kung bakit, pero may tinatago siya. At ngayon, napakuyom ako ng kamao. Kung may alam lang ako, baka nailigtas ko pa siya. Pero ngayon, lahat ay bumagsak sa akin. Nagsimulang umulan. Ang mga butil ng ulan ay parang mga luha na bumabagsak sa aking balat. Tumayo ako, walang direksyon. Kailangan kong umalis. Kailangan kong lumayo sa lahat ng ito. Naglakad ako ng walang patutunguhan, ang aking mga paa ay mabigat. Ang pagod ay kumakalat sa bawat bahagi ng aking katawan. Malapit na akong sumuko. Saan ako pupunta? Paano ako mabubuhay? Bigla akong nabangga sa isang babae. Matanda na siya, may dalang basket na puno ng mga gulay. Natumba ang basket at kumalat ang mga gulay sa kalsada. Naku, pasensya na po. Dali-dali akong lumuhod para tulungan siyang pulutin ang mga gulay. Umiti ang matanda. Isang ngiti na puno ng lambing na bihirang-bihira kong makita sa mga nakaraang linggo. Ayos lang, Ineng. Nagmamadali ka ba? Napayuko ako. Wala na po akong pupuntahan. Tiningnan niya ako ng may pagkaawa. Kung ganoon may alam akong trabaho. Kailangan nila ng katuwang sa bahay. Sa isang malaking mansion. Gusto mo bang subukan? Nag-aalangan ako. Katuwang sa bahay? Ako na dating may disenteng trabaho. Ngunit ano pa nga ba ang choice ko? Opo, sagot ko. Sige po, susubukan ko. Binigyan niya ako ng isang address at isang pangalan. Puntahan mo si Mang Tonyo sa mansyon ni M.F. de la Cruz. Sabihin mo, si Aling Nena ang nagrekomenda sa'yo. Pagdating ko sa address, tumambad sa akin ang isang napakalaking gate na yari sa bakal. Sa likod nito ay isang mansyon na tila gawa sa yelo at marmol, may malawak na hardin. Napakayaman ng may-ari. Naglakad ako papasok, ang bawat hakbang ay mabigat sa aking puso. Tumambad sa akin ang isang malaking living room. Walang buhay ang mga mamahaling kasangkapan. Isang matangkad at matipunong lalaki ang lumabas mula sa isang silid, ang kanyang mukha ay seryoso at walang emosyon. Siya siguro si M. Gabriel de la Cruz. Ang kanyang mga mata ay malamig at sa isang sulyap pa lang, parang nakikita niya ang bawat sulok ng kaluluwa ko. Sa likod niya ay isang maliit na bata, isang babae na halos kasing edad ng pamangkin ko. Nakatago siya sa likod ng binti ng lalaki, tinitingnan ako ng may takot.
Tinitigan ako ni Amy de la Cruz mula ulo hanggang paa, na parang sinusuri niya ang bawat detalye ng aking pagkatao. Pakiramdam ko, hindi ako bagay sa lugar na ito. Ang bigat ng kanyang presensya ay halos hindi ko na kayang dalhin. Ikaw ba ang ipinadala ni Aling Nena? Tanong niya, ang boses ay malalim at walang bahid ng emosyon. Opo, sir, sagot ko, mahina ang boses. Simula bukas, magsisimula ka, sabi niya, walang paligoy-ligoy. Walang anumang personal na tanong. Walang masyadong ingay. At higit sa lahat, huwag kang masyadong didikit sa anak ko. Napatingin ako sa bata. Sofia. Malungkot ang kanyang mga mata. Pakiramdam ko, magkauri kami. Parehong nawawalan. Ngunit bago pa ako makasagot, tumalikod na si Gabriel at pumasok sa kanyang silid. Iniwan akong nakatayo sa gitna ng malaking bahay. Narinig ko ang mahina ngunit malakas na tunog ng pagsara ng pinto sa likod niya. Nag-iisa na naman ako. Ang bahay na ito, sisimulan ba ang bagong buhay ko o tuluyan akong babagsak? Ang kaba sa dibdib ko ay hindi mapigilan. Pumikit ako ng mariin habang nakasandal sa pader ng silid na inilaan sa akin. Maliit lang ito pero malinis, kabaligtaran ng napakalaking mansyon. Ang mga salita ni Amy de la Cruz ay umalinggaw sa isip ko, walang anumang personal na tanong. Walang masyadong ingay. At higit sa lahat, huwag kang masyadong didikit sa anak ko. Napakasakit ng mga salitang iyon. Para akong isang robot na inupahan, hindi isang tao. Pero sino ako para magreklamo? Wala akong ibang mapupuntahan. Kinabukasan, maaga akong nagising. Sinimulan ko ang aking mga gawain. Nilinis ko ang buong bahay, nilabhan ang mga damit at naghanda ng almusal. Ginawa ko ang lahat ng tahimik, halos hindi nagpaparamdam. Nakita ko si Sofia sa dining area. Nakaupo siya ng mag-isa sa isang malaking mesa, halos hindi abot ang mga paa sa sahig. Tahimik siyang kumakain ng cereals, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Parang isang anghel na naligaw sa isang malungkot na mundo. Gusto ko siyang lapitan, kausapin, yakapin. Ngunit naaalala ko ang babala ni Amy de la Cruz. Maya-maya pa, dumating si Gabriel. Hindi niya pinansin si Sofia. Diretso siya sa kape niya at nagsimulang magbasa ng dyaryo. Isang napakalamig na almusal. Isang ama at anak na halos hindi nagpapansinan. Nagkaroon ng bahagyang kurot sa puso ko. Kaya siguro ganito ang mansyon. Maganda sa panlabas, pero walang init sa loob. Isang hapon, habang naglilinis ako sa sala, narinig ko ang mahinang iyak ni Sofia mula sa library. Nag-aalangan akong lumapit pero hindi ko matiis. Nakita ko si Sofia na nakaupo sa sahig, umiiyak. Nahulog ang libro niya. Sofia, okay ka lang? Lumapit ako. Nagulat siya at mabilis na pinunasan ang kanyang luha. Ayos lang po, mahina niyang sabi. Nako, nahulog ang libro mo, sabi ko, pinulot ang libro. Gusto mo bang basahan kita? Tumango siya ng dahan-dahan. Umupo ako sa tabi niya at sinimulang basahin ang kwento. Habang nagbabasa ako, nakita kong unti-unting lumiwanag ang mukha ni Sofia. Ngumiti siya. Ang ngiting iyon ay tila nagbigay ng kulay sa madilim na silid. Naramdaman ko ang kurot ng saya sa puso ko. Biglang bumukas ang pinto. Si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Napakagat ako ng labi. Alam kong nilabag ko ang kanyang patakaran. Anong ginagawa mo dito, Ara? Malamig ang boses niya. Binabasa ko po si Sofia, sir, sagot ko, mabilis akong tumayo. Tiningnan niya ako at si Sofia ng salitan. Lumapit siya at hinawakan sa braso si Sofia. Umakyat ka na sa kwarto mo, Sofia. Magbabasa ka na lang doon. Mabilis na umakyat si Sofia, hindi man lang ako nilingon. Nag-iisa na naman kami ni Gabriel. Huwag kang lumapit ng sobra sa anak ko, Ara, ang boses niya ay malalim at nagbabanta. Hindi ka nila kilala. Hindi mo kilala kung sino kami. Para akong sinampal. Napayuko ako. Masusunod po, sir. Kinabukasan ng umaga, habang nag-aayos ako ng mga bulaklak sa dining area, tinawag ako ni Mang Tonyo. Ara, pinapatawag ka ni Sir Gabriel sa office niya. Naramdaman ko ang kaba. Ano na naman kaya ang kasalanan ko? Naglakad ako papunta sa opisina ni Gabriel, bawat hakbang ay mabigat.
Pagpasok ko, nakita ko si Gabriel na nakaupo sa kanyang upuan. Nasa harap niya ang isang makapal na papel. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang emosyon. Parang isang bato. Umupo ka, Ara, sabi niya, hindi man lang ako tinitingnan. Umupo ako sa upuan sa harap niya, ang aking mga kamay ay pinagpapawisan. Itinulak niya ang papel papunta sa akin. Basahin mo iyan. Kinuha ko ang papel. Isang kontrata. At sa pinakaitaas, nakasulat ang kontrata ng pagpapakasal. Napaawang ang bibig ko. Sir, kailangan ko ng asawa, sabi niya, ang boses ay parang isang robot. At kailangan ng ina ni Sofia. Simple lang. Hindi ito tungkol sa pag-ibig. Isang transaksyon lang ito. Nagsimula akong basahin ang mga nakasulat. May mga clause tungkol sa pera, sa responsibilidad, sa mga kailangan kong sundin bilang asawa niya. Ang presyo para sa ikasal na ito ay napakalaki, sapat para mabayaran ang lahat ng utang ko at magkaroon ng panimula sa buhay. Pero ang kapalit ay ang pagbibigay ko ng sarili ko sa isang tao na hindi ko mahal at marahil ay hindi rin naman ako mamahalin. Para itong isang deal with the devil. Ang sakit na naramdaman ko mula sa pagkawala ni Ben ay tila nababawasan ng pagkabigla at kalituhan. Tiningnan ko si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig. Hindi ko mabasa kung ano ang iniisip niya. Pirmahan mo yan at magiging Iris de la Cruz ka, sabi niya, walang emosyon sa boses. O umalis ka ngayon din, ang desisyon ay nasa iyo, Ara. Nakatitig ako sa kontrata at sa lapis na nasa harap ko. Ang bawat salita ay parang suntok sa dibdib ko. Ito ba ang huling pagpipilian ko? Ang kaligtasan ng buhay ko, kapalit ng aking kalayaan. Tahimik akong nakamasid mula sa aking bintana. Ang tingin ko ay nakatuon kay Ara, na abala sa pag-aalaga ng mga halaman sa hardin. Sa gilid niya ay si Sofia, tumatawa habang naglalaro. Ilang linggo pa lang si Ara dito, pero malaki na ang ipinagbago ni Sofia. Mula sa pagiging tahimik at malungkot na bata, mas naging masigla at palangiti na siya. Isang bagay na hindi nagawa ng sinumang tagapag-alaga noon, ni ng sarili kong pera. Napakagat ako ng labi. Ang ideya ng kontratang kasal ay tila gumagana sa isang aspeto. Si Sofia ay masaya. Ngunit ang presensya ni Ara ay nagdudulot ng kakaibang kaba sa aking dibdib. Masyado siyang mabait. Masyado siyang tapat. At iyon ang kinatatakutan ko. Biglang bumalik ang alaala. Ang mga alaala ng nakaraan. Isang gabi, nakita ko si Celeste, ang aking asawa, sa yakap ng ibang lalaki. Ang aking buong mundo ay gumuho. Hindi lang iyon. Pagkatapos niyang iwanan ako, nalaman kong sinubukan din niyang nakawin ang ilang mahahalagang dokumento ng kumpanya. Nilustay niya ang aking tiwala, ang aking pangalan, ang lahat ng pinaghirapan ko. Napayukom ako ng kamao. Simula noon, nagtayo ako ng pader sa aking puso. Ayoko nang masaktan. Ayoko nang magtiwala. Lalo na sa mga babae na may matatamis na ngiti at nagpapanggap na inosente. Kaya nga may kontrata. Walang emosyon. Walang pagmamahal. Isang kasunduan lang. Isang negosyo. Ito ang tanging paraan para maprotektahan ko ang aking sarili at si Sofia. Sir Gabriel. Napalingon ako. Si Attorney Elena Garcia. Ang aking matapat na abogado. Siya lang ang pinagkakatiwalaan ko pagdating sa negosyo at pati na rin sa personal na buhay. Kilala niya ako. Alam niya ang lahat ng sakit na pinagdaanan ko. May balita ka ba sa pinapaimbestiga ko? Tanong ko, ang tinig ko ay matigas. Opo, sir, sagot niya, at inilapag ang isang folder sa aking mesa. Narito ang ilang impormasyon tungkol kay Ara Ramos. Dating accounting head sa isang maliit na kumpanya. Nag-resign daw siya matapos ang isang financial scandal doon at ang pagkamatay ng asawa niya. Napataas ang kilay ko. Financial scandal? Hindi ko alam iyon. Opo. Ang kumpanya ay halos nalugi dahil sa pandaraya. At ang asawa niya, si Ben, ay namatay sa isang aksidente ilang araw lang matapos sumabog ang balita. Nag-pause siya. Masyadong nagkataon, sir. Posibleng may kinalaman siya. Nagkaroon ng kaba sa dibdib ko. Ito na naman. Isang babae na may madilim na nakaraan.
Isang babae na tila mailihim na tinatago. Tumungo ako sa bintana, muling tiningnan si Ara na nakangiti kasama si Sofia. Hindi siya mukhang may itinatago. Pero ganoon din ang tingin ko kay Celeste noon. At yung lalaki sa burol ni Ben, yung nagtawag sa kanya ng walang hiya, tanong ko. Siya po si Daniel Castro, sir. Isang pinsan ni Ben, pero may koneksyon din sa mundo ng illegal gambling. May mga balita rin na may mga kaso na siyang kinasangkutan na may kinalaman sa pangingikil. Naguguluhan ako. Bakit may mga ganitong tao sa paligid ni Ara? Ang bawat impormasyon ay nagdudulot ng pagdududa. Isang gabi, hindi ako makatulog. Narinig ko ang mahinang tunog mula sa silid ni Ara. Lumabas ako at nakita ko siyang nakaupo sa balkonahe, nakatulala sa labas ng bintana. Ang kanyang mga mata ay malungkot at may bahid ng takot. Napansin kong madalas siyang nakatingin sa labas ng bahay na parang may inaasahan siyang darating. Hindi ko maintindihan. Bakit siya natatakot? Bakit siya malungkot? Kung wala siyang itinatago, bakit ganito ang kanyang ikinikilos? May bahagi sa akin na gustong maniwala sa kanya. Sa kabila ng lahat ng nakita ko, mayroon pa ring malalim na bahagi sa akin na gustong makakita ng kabutihan. Ngunit ang nakaraan ay nagbabala sa akin. Hindi ko pwedeng hayaang masaktan ulit ako, at lalo na si Sofia. Bumalik ako sa aking silid. Hindi ko pwedeng hayaang maging bulag ulit ang aking puso. Kahit gaano pa kasaya si Sofia sa kanya. Ang kontrata ang magiging proteksyon ko. Isang linggo na ang lumipas simula nang pumirma ako sa kontrata. Bawat araw ay parang paglalakad sa manipis na yelo. Kahit nakatira na ako sa mansyon bilang ki-asawa ni Gabriel, pakiramdam ko'y isa pa rin akong estranghero. Pero ang maliit na kaligayahan na idinulot ni Sofia ay sapat na para magpatuloy ako. Isang umaga, habang nag-aayos ako ng mga gamit sa kusina, narinig kong tumawa si Sofia mula sa playroom. Sinilip ko siya. Gumagawa siya ng isang kastilyo mula sa mga bloke, at sa tabi niya ay nakahiga si Gabriel na nakangiti. Hindi isang malamig na ngiti, kundi isang tunay na ngiti, ang uri na nagpapalambot ng kanyang mga mata. Kinurot ang puso ko. Para akong nakakita ng isang sulyap sa totoong Gabriel, ang ama na matagal nang nawala sa likod ng maskara ng si. Tingnan mo ang ginawa namin ni Papa, sigaw ni Sofia, tumatakbo patungo sa akin dala ang isang kulay-kulay na drawing. Isang malaking kastilyo, at sa tuktok ay may 3 stick figures, si Sofia, si Gabriel, at ako. Nagkaroon ng kakaibang init sa dibdib ko. Ito ang pamilya na hindi ko inakalang magkakaroon pa ako. Ang ganda naman, Sofia, sabi ko, hinagod ang buhok niya. Siguradong matutuwa si Papa Gabriel dito. Napansin kong nag-iba ang tingin ni Gabriel sa akin. Hindi na lang siya malamig. May bahagya na siyang init sa kanyang mga mata, isang bagay na nakakakilig. Para siyang nag-iisip pero hindi ko malaman kung ano. Isang gabi, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Kumulog ng malakas at nawalan ng kuryente. Naramdaman ko ang takot ni Sofia. Mabilis akong lumapit sa kanya, niyakap siya ng mahigpit. Okay lang yan, Sofia. Nandito si Tita Ara, bulong ko. Narinig ko ang mahinang ubo mula sa sala. Si Gabriel. Lumapit ako sa kanya, dala ang isang flashlight. Nakahiga siya sa sofa, tila nilalagnat. Sir Gabriel, nilalagnat po kayo, sabi ko. Ayos lang ako, sagot niya, mahina ang boses. Hinawakan ko ang noo niya. Mainit nga. Kailangan niyo pong uminom ng gamot. Kumuha ako ng gamot at tubig. Inabot ko sa kanya. Tiningnan niya ako ng matagal na parang nagtataka sa aking pag-aalala. Uminom siya. Habang nakaupo ako sa tabi niya, naramdaman ko ang bigat ng katahimikan sa pagitan namin. Hindi na ito ang malamig na katahimikan kundi isang uri ng pagpapahinga. Salamat, Ara, mahina niyang sabi bago ipinikit ang kanyang mga mata. Naramdaman ko ang kaba sa dibdib ko. Ang kaba na hindi ko na dapat maramdaman. Pero may kung anong init ang kumalat sa aking puso. Kinabukasan, mas maayos na si Gabriel. Ngunit sa aking pagbalik sa kwarto, nakita ko ang isang sobre sa ibabaw ng aking unan. Walang pangalan. Binuksan ko ito. Sa loob ay isang lumang litrato, ako at si Ben, nakangiti habang magkayakap sa isang parke.
Sa likod ng litrato ay may nakasulat na mga salitang ikinagitla ko, may mga lihim na hindi dapat ilibing. Ingat, Ara. Naramdaman ko ang lamig na kumalat sa aking mga buto. Sino ito? Paano niya nakuha ang litratong ito? Ang mga salitang iyon ay nagpaalala sa akin ng mga tawag na natanggap ko pagkatapos ng pagkamatay ni Ben, mga boses na nagbabanta, nag-uutos na manahimik. Kinabukasan, habang namimili ako ng mga gulay sa palengke, naramdaman kong may nakatingin sa akin. Palingalinga ako pero wala akong nakita. Bigla akong may nakasalubong. Ara! Napatingin ako. Isang lalaki, halos kasing edad ni Ben, ang nakatayo sa harap ko. May ngiti siya sa labi, pero hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Parang kilala ko siya. Pasensya na, hindi ko po kayo kilala, sabi ko, may kaba sa boses. Ngumisi siya. Hindi mo ako maalala, Ara. Ako ito, si Daniel. Kaibigan ni Ben, matagal tayong hindi nagkita, ah. Napabalik ako ng isang hakbang. Si Daniel. Ang pangalang iyon ay pamilyar. Ito ba yung Daniel Castro na sinabi ni Aling Nena na may koneksyon sa sugal? Ang kanyang mga mata ay nagpahiwatig ng isang bagay na mas malalim, mas madilim. Hindi ko akalain na makikita kita dito, sabi niya, ang kanyang tingin ay bumaba sa aking kamay, kung saan nakasuot ang singsing na bigay ni Gabriel. O baka may bago ka ng pinagkakaabalahan? Ang mga araw sa mansyon ay unti-unting nagiging mas magaan. Hindi na lang ako isang katuwang sa bahay, o isang asawa sa papel. Unti-unti, nararamdaman kong nagiging bahagi ako ng pamilya. Lalo na dahil kay Sofia. Ang kanyang mga halik at yakap ay nagpapawi ng lahat ng takot at pag-aalinlangan ko. Isang linggo, nagpasya si Gabriel na magpiknik kami sa malawak na hardin ng mansyon. Isang simpleng hapunan sa ilalim ng araw, ngunit para sa akin, ito ay parang isang panaginip. Si Sofia ay tumatakbo sa damuhan, hinahabol ang isang paru-paro, ang kanyang tawa ay parang musika. Masaya si Sofia, sabi ni Gabriel, ang kanyang boses ay mas malambot kaysa dati. Nakaupo kami sa kumot at naghahanda ng mga pagkain. Opo, sagot ko, umiti. Masayahin naman talaga siya, kailangan lang ng kasama. Tiningnan niya ako. Ang kanyang mga mata, na dating malamig at walang emosyon, ay may bahagya ng init. Salamat, Ara. Malaki ang naitulong mo kay Sofia. Naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Ito ang unang pagkakataon na pinasalamatan niya ako ng ganoon. Hindi bilang isang empleyado, kundi bilang isang tao. Nagkaroon ng isang sandali ng katahimikan sa pagitan namin, hindi na ito awkward o malamig, kundi isang uri ng kapayapaan. Papa, Ara. Tingnan niyo, sigaw ni Sofia, dala ang isang bulaklak. Natawa kami pareho. Sa mga sandaling iyon, halos makalimutan ko ang kontrata, ang mga banta, at ang lahat ng sakit sa nakaraan. Para kaming isang tunay na pamilya. Ngunit ang kapayapaan ay hindi nagtagal. Isang gabi, may isang malaking event ang kumpanya ni Gabriel. Bilang giasawat niya, kailangan kong sumama. Napakagara ng lugar. Mga taong nakasuot ng mamahaling damit, nag-uusap tungkol sa negosyo at pera. Pakiramdam ko'y hindi ako nabibilang. Nakasuot ako ng isang simpleng evening gown na pinili ni Elena, pero pakiramdam ko'y isa lang akong dekorasyon. Huwag kang masyadong lumayo sa akin, Ara, bulong ni Gabriel habang naglalakad kami sa gitna ng mga tao. Ang kanyang kamay ay bahagyang humawak sa aking likod. Ang kaba ay kumalat sa aking katawan. Hindi ko alam kung bakit, pero ang kanyang paghawak ay nagdulot ng kakaibang pakiramdam. Nasa gitna kami ng pakikipag-usap sa isang grupo ng mga negosyante nang biglang may lumapit. Gabriel. Long time no see. Napalingon kami. Isang lalaki, nakasuot ng mamahaling suit, ang nakatayo sa harap namin. Ang kanyang ngiti ay malapad, ngunit may kakaibang kinang sa kanyang mga mata. Daniel, sabi ni Gabriel, ang kanyang boses ay naging malamig. Si Daniel. Ang lalaking nakasalubong ko sa palengke. Ang kaibigan daw ni Ben, ngunit ang paraan ng pagtawag ni Gabriel sa kanya ay nagpahiwatig ng mas malalim na koneksyon. At sino naman itong magandang babae sa tabi mo? Tanong ni Daniel, ang kanyang tingin ay nakatuon sa akin. May bahid ng pagtawa sa kanyang boses. Hindi ko akalain na magkikita tayo ulit, Ara. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay. Paano niya ako nakilala?
At bakit siya nandito? Si Ara Ramos, ang asawa ko, sabi ni Gabriel, ang kanyang boses ay matigas. Ah, Dimres de la Cruz na pala ngayon, sabi ni Daniel at tumawa ng bahagya. Ang bilis naman. Hindi pa nga nagtatagal simula nang mawala si Ben, may bago ka na agad. Nagulat ako sa kanyang mga salita. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magbulungan. Naramdaman ko ang lahat ng mata na nakatingin sa akin. Ang kahihiyan ay kumalat sa aking mukha. Daniel, huwag kang bastos, sabi ni Gabriel, ang kanyang tinig ay nagbabanta. Relax, Gabriel, sabi ni Daniel at ngumiti ng nakakaloko. Nagbibiro lang. Pero seryoso, Ara, kailangan nating mag-usap. May ilang bagay akong gustong linawin tungkol kay Ben. Naramdaman ko ang kaba sa aking dibdib. Alam niya. Alam niya ang tungkol sa mga lihim. Hindi ko alam ang sinasabi mo, bulong ko, pilit na pinapanatili ang composure. Talaga ba? Sabi ni Daniel at lumapit ng bahagya. O baka ayaw mo lang malaman? Alam mo ba kung paano talaga namatay si Ben? Hindi lang iyon aksidente, Ara. May alam ako. Nanginginig ang aking mga kamay. Gusto kong tumakbo, lumayo sa kanya. Excuse us, sabi ni Gabriel at hinila ako palayo kay Daniel. Habang naglalakad kami palayo, naramdaman kong nakatingin pa rin si Daniel sa amin. Ang kanyang ngiti ay nakakatakot. Sino siya, Ara? Tanong ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng pagdududa. At bakit kanya kilala? Hindi ako makasagot. Ang takot ay bumalot sa akin. Ang mga salita ni Daniel ay umalinggaw sa aking isip. Alam niya ang tungkol sa pagkamatay ni Ben. At alam niya ang tungkol sa mga lihim. Naramdaman ko ang pagdududa sa mga mata ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay bumalik sa pagiging malamig. Ang pader na unti-unti kong sinisira ay muling itinayo. Hindi pa tapos ang laro natin, Ara. Marami pa tayong dapat pag-usapan. Hindi ako mapakali. Ang mga salita ni Daniel Castro sa party ay patuloy na umalinggaw sa aking isip. Ang kanyang ngisi. Ang paraan ng kanyang pagtingin kay Ara. At ang kanyang pagbanggit kay Ben may mali. Ramdam ko. Pagka-uwi namin mula sa event, diretso ako sa aking opisina. Hindi ko pinansin si Ara na tila balisa rin. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Ngayon na. Agad kong tinawagan si Elena. Elena, kailangan ko ng mas malalim na investigasyon kay Daniel Castro. Lahat ng koneksyon niya. At pati na rin kay Ara Ramos. Lalo na ang kumpanya kung saan siya nagtrabaho dati. Gusto ko ng sagot bukas ng umaga. Masusunod, Sir Gabriel, sagot niya, ang kanyang boses ay propesyonal. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang mukha ni Daniel. Ang kanyang mga mata ay may kakaibang kislap, isang bagay na nakakatakot. At ang kanyang pagbanggit kay Ben, ang namatay na asawa ni Ara. May koneksyon. Ramdam ko. Kinabukasan, maaga pa ay nasa opisina na ako. Hindi nagtagal, dumating si Elena, dala ang isang makapal na folder. Ang kanyang mukha ay seryoso. Sir Gabriel, sabi niya, at inilapag ang folder sa aking mesa. Marami po akong nalaman. Ano, tanong ko, ang aking puso ay kumakabog ng mabilis. Si Daniel Castro po, simula niya, hindi lang siya pinsan ng asawa ni Ara. Siya rin po ang kapatid ni Celeste. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Napasandal ako sa aking upuan. Si Daniel kapatid ni Celeste. Hindi ito maaari. Pero paano, bulong ko. Matagal na po silang hindi nag-uusap, sir. Pero nakita ko po ang mga lumang litrato. Magkamukha po sila. At may mga ebidensya po na nagpapakita na si Daniel ang utak sa likod ng financial scam na kinasangkutan ni Celeste noon. Siya ang nagplano ng lahat. Ang layunin niya ay sirain ang kumpanya niyo, sir, at kuhanin ang lahat ng ari-arian niyo. Napakuyom ako ng kamao. Ang galit ay kumalat sa aking katawan. Ang lahat ng sakit na naramdaman ko mula kay Celeste ay muling nagbalik. Ang pagtataksil. Ang panloloko. At ngayon, ang kapatid niya ang bumalik para tapusin ang sinimulan niya. At si Ara, tanong ko, ang boses ko ay matigas. Si Ara Ramos po, sir, ay nagtatrabaho sa isang kumpanya na may koneksyon sa mga iligal na transaksyon ni Daniel, patuloy ni Elena.
Ang asawa niya, si Ben, ay namatay sa isang aksidente. Pero may mga ulat po na posibleng hindi ito aksidente. May nakita po si Ben na hindi niya dapat makita at posibleng pinatahimik siya. Napapikit ako. Kung ganoon, si Ara isa siyang biktima. Isang biktima na ginagamit ni Daniel para makalapit sa akin. Ang aking pagdududa kay Ara ay unti-unting napalitan ng pagkaawa at pagkatapos ay galit kay Daniel. Naalala ko ang mga banta ni Daniel noon matapos akong iwanan ni Celeste. Flashback, nasa opisina ako, gumuho ang lahat. Tumunog ang telepono ko. Si Daniel. Gabriel de la Cruz, hindi pa tapos ang laro natin. Sisiguraduhin kong babalik ako para sirain ang lahat ng meron ka. Ang pamilya mo. Ang kumpanya mo. Lahat. End of flashback. Hindi ko akalain na seryoso siya. At ngayon, ginagamit niya si Ara. Ang isang babae na walang kalaban-laban, na nawalan ng lahat, ay ginagawa niyang pawn sa kanyang madilim na laro. Ang aking puso ay kumabog ng mabilis. Kailangan kong protektahan si Ara. Kailangan kong protektahan si Sofia. At kailangan kong tapusin ang Daniel Castro na ito sa sandaling ito. Tiningnan ko ang litrato ni Celeste sa aking desk. Ang kanyang ngiti ay tila nanunukso. At sa tabi niya, sa isang lumang litrato na natagpuan ni Elena, ay si Daniel. Magkamukha nga sila. Ang lahat ay may koneksyon. At si Ara isa lamang ba siyang biktima o bahagi ng plano? Ang mga salita ni Daniel sa event ay parang mga tinik na nakabaon sa aking isip. May alam ako. Hindi lang iyon aksidente. Ang mga iyon ay patuloy na umalingaw nagpapahirap sa akin. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Kinabukasan, habang naglilinis ako sa sala, nakita ko si Daniel na naghihintay sa labas ng gate. May dala siyang maliit na box. Nag-aalangan akong lumabas, pero alam kong hindi niya ako titigilan. Ano ang kailangan mo? Tanong ko, ang aking boses ay mahina. Ngumiti siya, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Gusto ko lang makipag-usap, Ara. Tungkol sa nakaraan. Tungkol kay Benny. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay. Wala na tayong dapat pag-usapan. Mayroon, sabi niya at lumapit ng bahagya. Alam ko kung paano talaga namatay si Ben. At alam ko kung sino ang may kagagawan. Napakagat ako ng labi. Ang aking puso ay kumabog ng mabilis. Ano ang gusto mo? Simple lang, sabi niya, at inabot ang isang maliit na big drive. Gusto kong kunin mo ang ilang dokumento mula sa opisina ni Gabriel. Mga dokumento tungkol sa mga transaksyon ng De La Cruz Group. Ilagay mo lang ito sa computer niya at magagawa na ng programang ito ang lahat. Napakuyom ako ng kamao. Hindi ko gagawin yan. Biglang nagbago ang ngiti niya. Naging masama. Sigurado ka ba, Ara? Alam mo, ang mga bata ay napakamahalaga. Lalo na ang mga bata na walang ina. Napakadaling saktan. Naramdaman ko ang paglamig ng aking dugo. Sofia. Ang kanyang banta ay tumago sa aking kalamnan. Huwag mong idamay si Sofia, sigaw ko, ang aking boses ay nanginginig. Kung hindi mo gagawin ang gusto ko, Ara, sisiguraduhin kong malalaman ng lahat ang tungkol sa madilim na nakaraan mo. Ang tungkol sa pagkamatay ni Ben. At kung paano ka naging bahagi ng isang malaking financial scam. At sino sa tingin mo ang magiging masaya kung malaman niya ang lahat ng iyon? Tiningnan niya ang mansyon. Si Gabriel de la Cruz? O si Sofia? Nanginginig ang aking mga kamay habang hawak ang e-tip drive. Para akong nakakakita ng isang bangungot. Simula noon, naging balisa ako. Ang bawat galaw ni Daniel ay tila sinusubaybayan ako. Ang kanyang mga tawag at text ay walang tigil. Pinipilit niya akong gawin ang gusto niya. Sinubukan kong lapitan si Gabriel. Gusto kong sabihin sa kanya ang lahat. Gusto kong humingi ng tulong. Isang gabi, nakita ko si Gabriel na nag-iisa sa kanyang opisina. Kumatok ako. Sir Gabriel, sabi ko, ang aking boses ay mahina. Tiningnan niya ako. Ang kanyang mga mata ay malamig at walang emosyon. Parang bumalik siya sa dating Gabriel. May kailangan ka, Ara, tanong niya. Gusto ko lang po sanang kausapin kayo, sabi ko, ang aking puso ay kumakabog ng mabilis. Tungkol saan? Nag-aalangan ako.
Ang kanyang tingin ay puno ng pagdududa. Naalala ko ang mga salita ni Daniel, alam ko kung paano talaga namatay si Ben. Kung sasabihin ko sa kanya ang lahat, baka mas lalo lang siyang magduda sa akin. Baka isipin niyang kasama ako sa plano ni Daniel. Baka itapon niya ako sa labas ng mansyon at mawala na rin si Sofia sa akin. Wala po, sir, bulong ko. Gusto ko lang po sanang magtanong kung may kailangan pa kayo. Tiningnan niya ako ng matagal na parang sinusuri niya ang bawat salita ko. Wala. Maaari ka nang bumalik sa iyong ginagawa. Tumalikod ako, ang aking puso ay puno ng sakit. Hindi ko masabi sa kanya. Hindi ko kayang sabihin sa kanya. Naramdaman ko ang bigat ng sitwasyon. Ako ay nasa gitna ng isang digmaan na hindi ko maintindihan. Si Daniel ay nagbabanta sa akin at si Gabriel ay nagdududa sa akin. Isang hapon, nakita ko si Sofia na nakaupo sa hagdanan, nakatingin sa akin at kay Gabriel. Malungkot ang kanyang mga mata. Naramdaman niya ang tensyon sa pagitan namin. Naramdaman niya ang lamig na bumalik sa mansyon. Ara, Papa, bakit po kayo nag-aaway? Mahina niyang tanong. Napakagat ako ng labi. Hindi kami nag-aaway, Sofia. May pinag-uusapan lang kami. Ngunit alam kong hindi siya naniniwala. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Kinabukasan, pagbalik ko mula sa pamilihan, nakita ko ang isang maliit na kahon sa pintuan ng aking silid. Walang pangalan. Binuksan ko ito. Sa loob ay isang lumang relo. Ang relo ni Ben ang relo na suot niya noong araw na namatay siya. Kasama nito ang isang maliit na papel. Alam ko ang lahat, Ara. Huwag kang magkakamali. May nakikita ako. May alam ako. At kung hindi ka makikipagtulungan, sisiguraduhin kong malalaman ng lahat ang katotohanan. At masisira ang lahat ng meron ka. Nanginginig ang aking mga kamay habang hawak ang relo. Ang mga salita ay parang mga kutsilyo na tumusok sa aking puso. Alam niya. Alam niya ang lahat. Ang banta niya ay totoo. Napatingin ako sa labas ng bintana. Nakita ko si Daniel, nakatayo sa isang kanto, nakatingin sa mansyon. Ang kanyang ngiti ay nakakatakot. Para akong nakulong. Saan ako pupunta? Sino ang aking pinagkakatiwalaan? Ang bigat ng lahat ay halos hindi ko na kayang dalhin. Ang mga impormasyon na ibinigay ni Elena ay parang mga piraso ng puzzle na unti-unting nabubuo sa aking isip. Si Daniel Castro, ang kapatid ni Celeste, ang utak sa likod ng lahat. Ang galit na matagal nang nakabaon sa aking puso ay muling nag-alab. Hindi ko hahayaang sirain niya ang lahat ng pinaghirapan ko, at lalo na ang pamilya ko. Nasa aking opisina ako, nakatitig sa blueprint ng gaganaping charity gala ng De La Cruz Group. Ito ang magiging entablado ng aming paghaharap ni Daniel. Elena, sabi ko, ang aking boses ay matigas at puno ng determinasyon. Gusto kong siguraduhin na ang lahat ng security personnel ay nasa kanilang pwesto. Walang sinuman ang makakalabas o makakapasok ng walang pahintulot. At gusto kong maglagay ng hidden camera sa aking opisina, lalo na sa aking desk. Masusunod, Sir Gabriel, sagot niya, ang kanyang mukha ay seryoso. May hinala po ba kayo? Mayroon, sabi ko, at tiningnan ang litrato ni Sofia sa aking desk. At hindi ko hahayaang masaktan ang kahit sino sa pamilya ko. Nagsimula kaming magplano. Bawat detalye ay pinag-aralan. Ang mga exit points, ang mga posibleng ruta ng pagtakas, ang bawat sulok ng venue. Kailangan kong siguraduhin na walang makakataka si Daniel sa pagkakataong ito. Habang abala kami sa pagpaplano, hindi ko maiwasang isipin si Ara. Ang kanyang pagiging balisa. Ang kanyang mga mata na puno ng takot. Ang kanyang pagtanggi na sabihin sa akin ang katotohanan. Alam kong may tinatago siya at ngayon, alam ko na kung bakit. Ginagamit lang siya ni Daniel. Isang hapon, habang naglalakad ako sa pasilyo, nakita ko si Ara na nakaupo sa hardin, kausap si Sofia. Ngumiti si Sofia, ngunit si Ara ay tila malalim ang iniisip. Ang kanyang mga mata ay malungkot at may bahid ng pagod. Naramdaman ko ang kurot sa aking dibdib. Ang babaeng ito, na pinaghihinalaan ko, ay tila isang biktima rin. Isang biktima ng isang masamang tao na handang gawin ang lahat para sa kanyang sariling kapakinabangan. Bumalik ako sa aking opisina.
Kinuha ko ang isang folder na may nakasulat na E-Confidential, Project Phoenix. Ito ay isang peking dokumento, puno ng mga maling impormasyon tungkol sa isang malaking proyekto ng kumpanya. Ito ang magiging pain ko. Inilagay ko ang folder sa ibabaw ng aking desk, sa isang lugar na madaling makita. Alam kong susubukan ni Daniel na kunin ito sa pamamagitan ni Ara. Kailangan kong malaman kung gaano kalalim ang pagkakakulong ni Ara sa plano ni Daniel. Kung gaano siya katakot. Sir Gabriel, sabi ni Elena na biglang pumasok sa opisina. Ang kanyang mukha ay seryoso. May nalaman pa po ako tungkol sa pagkamatay ng asawa ni Ara. Napatingin ako sa kanya. Ano? Hindi po ito aksidente, sir, sabi niya, ang kanyang boses ay mahina. May mga ebidensya po na nagpapakita na si Ben, ang asawa ni Ara, ay nakatuklas ng isang malaking financial scheme na kinasasangkutan ni Daniel Castro at ng kanyang mga kasabwat. Sinubukan po niyang ilantad ito, ngunit pinatahimik siya. Pinatay po siya, sir. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Naramdaman ko ang paglamig ng aking dugo. Pinatay. Hindi aksidente. Ang lahat ng pagdududa ko kay Ara ay biglang naglaho. Siya ay isang biktima. Isang babaeng nawalan ng lahat at ngayon ay ginagamit pa ng taong pumatay sa kanyang asawa. Ang sakit na naramdaman ko ay hindi ko maintindihan. Galit kay Daniel. Pagkaawa kay Ara. At isang kakaibang pakiramdam ng proteksyon para sa kanya. Naalala ko ang mga luha ni Ara sa burol ni Ben, ang kanyang pagiging balisa. Ang kanyang mga mata na puno ng takot. Ang lahat ay nagkaroon ng kahulugan. Tiningnan ko ang larawan ni Sofia sa aking desk. Ang kanyang ngiti. Ang kanyang pagiging inosente. Kailangan kong tapusin ito. Para kay Ara. Para kay Sofia. At para sa hustisya. Lumabas ako ng opisina at nakita ko si Ara na nag-aayos ng mga bulaklak sa vase. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng bahagya. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa labas ng bintana na parang may inaasahan siyang masamang mangyayari. Naramdaman ko ang kurot sa aking puso. Hindi ko hahayaang masaktan pa siya. Hindi ko hahayaang dominahin pa siya ng takot. Bumalik ako sa aking opisina. Binuksan ko ang monitor na konektado sa mga hidden cameras. Nakita ko ang footage mula sa aking desk. Ang folder na may nakasulat na Key Confidential, Project Phoenix ay nakalagay doon. Ito na ang pagkakataon, Ara. Sana hindi ka magkamali. Ang bawat araw ay parang isang mabigat na pasanin. Ang relo ni Ben sa aking bulsa ay tila isang bomba na anumang oras ay sasabog. Ang mga banta ni Daniel ay umalinggaw sa aking isip, lalo na ang tungkol kay Sofia. Hindi ko siya hahayaang saktan. Isang umaga, habang naghahanda ako ng almusal, nakita ko si Daniel na naghihintay sa labas ng gate. May dala siyang isang maliit na device. Nanginginig ang aking mga kamay habang lumalabas ako. Ito na ang araw, Ara, sabi niya, ang kanyang ngiti ay nakakatakot. Ito ang magiging huling pagkakataon mo para patunayan ang loyalty mo. Ibinigay niya sa akin ang isang maliit na VSQ at isang diagram ng opisina ni Gabriel. Sa charity gala mamaya, kailangan mong kunin ang folder na may nakasulat na Project Phoenix mula sa desk ni Gabriel. Ilagay mo ang EXP na ito sa computer niya. Madali lang. At kung magkamali ka, alam mo na ang mangyayari kay Sofia. Naramdaman ko ang lamig na kumalat sa aking dugo. Ang kanyang mga salita ay parang kutsilyo na tumusok sa aking puso. Hindi ko kayang gawin ito. Hindi ko kayang ipahamak si Gabriel at ang kumpanya niya. Pero paano si Sofia? Hindi ko gagawin yan, bulong ko, pilit na pinapanatili ang composure. Biglang naging matalim ang kanyang tingin. Wala kang choice, Ara. Kung hindi mo gagawin, sisiguraduhin kong magbabayad ka. At ang batang iyon. Umalis siya, iniwan akong nanginginig. Ang aking isip ay magulo. Anong gagawin ko? Nasa aking silid ako, nakatitig sa salamin. Ang aking mukha ay maputla at ang aking mga mata ay puno ng takot. Hindi ko maintindihan kung bakit ako napasok sa ganitong sitwasyon. Gusto ko lang ng kapayapaan. Gusto ko lang makalimot. Naalala ko ang mga ngiti ni Sofia. Ang kanyang mga yakap. Ang kanyang pagtawa. Ang kanyang pagiging inosente. Hindi ko siya kayang ipahamak.
Hindi ko kayang ipahamak si Gabriel na sa kabila ng kanyang pagiging malamig ay nagsimulang magpakita ng kabutihan sa akin. Napakuyom ako ng kamao. Hindi ako susuko. Hindi ako hahayaang maging paon sa laro ni Daniel. Dumating ang gabi. Ang mansyon ay puno ng mga ilaw. Ang mga bisita ay nagsimulang dumating nakasuot ng mamahaling damit. Ang charity gala ay isang malaking kaganapan. Nakasuot ako ng isang eleganteng gown na pinili ni Elena. Pero pakiramdam ko'y hindi ako nabibilang. Ang bawat ngiti ay parang maskara. Ang bawat pag-uusap ay parang isang laro. Ayos ka lang, Ara, tanong ni Gabriel, ang kanyang boses ay may bahagyang pag-aalala. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa akin na parang sinusuri niya ang bawat galaw ko. Umiti ako ng pilit. Opo, Sir Gabriel. Medyo kinakabahan lang po. Huwag kang mag-alala, sabi niya at bahagyang hinawakan ang aking kamay. Nandito lang ako. Ang kanyang paghawak ay nagdulot ng kakaibang init sa aking puso. Naramdaman ko ang kanyang pagtitiwala. At iyon ang nagbigay sa akin ng lakas. Habang naglalakad kami sa gitna ng mga tao, nakita ko si Daniel. Nakatayo siya sa isang sulok, nakatitig sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagbabanta. Ang kanyang ngiti ay nakakatakot. Naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Ito na. Excuse me po, Sir Gabriel, sabi ko. Pupunta lang po ako sa restroom. Sige, sagot niya at tumango. Naglakad ako palayo, ang aking mga paa ay nanginginig. Direktang pumunta ako sa opisina ni Gabriel. Alam kong ito ang pagkakataon. Pumasok ako sa opisina. Ang ilaw ay nakabukas. Nakita ko ang folder na may nakasulat na i-Project Phoenix sa desk ni Gabriel. Ang USB drive ay nasa aking bulsa. Nanginginig ang aking mga kamay habang lumalapit ako sa desk. Ito na ang oras para magdesisyon. Ipagpapatuloy ko ba ang plano ni Daniel o ipaglalaban ko ang tama? Naalala ko ang mga ngiti ni Sofia. Ang kanyang pagiging inosente. Ang kanyang pagmamahal. Hindi ko siya kayang ipahamak. Napakuyom ako ng kamao. Hindi ko gagawin ang gusto ni Daniel. Sa halip na kunin ang folder, kinuha ko ang aking cellphone. Mabilis akong nag-type ng isang mensahe kay Gabriel. Isang maikling mensahe, ngunit puno ng babala. Sir Gabriel, mag-ingat po kayo. May masamang mangyayari sa gabi na ito. Tungkol po ito sa Project Phoenix. At kay Daniel. Pinindot ko ang send. Naramdaman ko ang kaba, ngunit kasabay nito ay isang pakiramdam ng kalayaan. Ginawa ko ang tama. Biglang bumukas ang pinto. Napatayo ako ng tuwid. Si Daniel Castro. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ang kanyang ngiti ay naglaho. Nasaan ang folder, Ara? Tanong niya, ang kanyang boses ay malamig at puno ng galit. Wala kang makukuha dito, Daniel, sabi ko, pilit na pinapanatili ang aking tapang. Ngumisi siya. Niloko mo ako, Ara. Akala mo ba hindi ko malalaman? Naglakad siya palapit sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Naramdaman ko ang takot. Bigla siyang naglabas ng baril. Ang kanyang kamay ay nakatutok sa akin. Magbabayad kayo, sigaw niya, ang kanyang mukha ay puno ng galit. Sisiguraduhin kong magdudusa kayo. Naramdaman ko ang paglamig ng aking dugo nang matanggap ko ang mensahe mula kay Ara. Sir Gabriel, mag-ingat po kayo. May masamang mangyayari sa gabi na ito. Tungkol po ito sa Project Phoenix. At kay Daniel. Hindi ko na inaksaya ang oras. Ang hinala ko ay kumpirmado. Si Daniel. At si Ara sinubukan niya akong bigyan ng babala. Mabilis akong tumakbo patungo sa aking opisina. Ang kaba sa aking dibdib ay hindi ko maipaliwanag. Alam kong nandoon si Ara. At alam kong nandoon din si Daniel. Pagdating ko sa tapat ng pinto, narinig ko ang boses ni Daniel, puno ng galit. Niloko mo ako, Ara. Akala mo ba hindi ko malalaman? At pagkatapos, ang tunog ng paglabas ng baril. Hindi ako nag-atubili. Sinipa ko ang pinto. Bumungad sa akin ang isang nakakagulat na eksena. Nakatutok ang baril ni Daniel kay Ara, ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit. Si Ara naman ay nakatayo doon, nanginginig, ngunit may tapang sa kanyang mga mata.
Daniel, sigaw ko at mabilis na lumapit. Napalingon si Daniel. Nagulat siya sa aking pagdating, ngunit agad siyang umisi. Oh, narito na pala ang bida. Tamang-tama. Makikita mo kung paano ko sisirain ang lahat ng meron ka. Itinutok niya ang baril sa akin. Ngunit hindi ko siya pinansin. Ang tanging nakikita ko ay si Ara, ang takot sa kanyang mga mata, at ang katotohanan na nasa panganib siya dahil sa akin. Huwag mong saktan si Ara, sigaw ko, at mabilis na lumusog kay Daniel. Nagsimula kaming maglaban. Si Daniel ay matikas, ngunit ang galit ko ay mas matindi. Ang bawat suntok ay puno ng pagnanais na protektahan si Ara at si Sofia. Naprotektahan ang lahat ng mahalaga sa akin. Habang naglalaban kami, nagsalita si Daniel, puno ng pagkapuot. Akala mo ba matatakasan mo ako, Gabriel? Hindi. Ang lahat ng ito ay plano ko. Mula pa noon. Hindi lang ikaw ang sisirain ko, kundi pati ang mga taong malapit sa'yo. Kaya mo pinatay si Ben, hindi ba? Sigaw ko, habang sinubukan siyang sipain. Dahil may alam siya sa mga kabulukan mo. Napatigil si Daniel. Ang kanyang ngisi ay naglaho. Kaya pala buhay pa ang babaeng ito. Alam na niya. Pinatay ko siya. Anong pakialam mo? Ginawa ko lang ang kailangan kong gawin para maprotektahan ang aking mga plano. Nagulat si Ara sa narinig niya. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng kanyang asawa ay sumabog sa kanyang harapan. Naramdaman ko ang kanyang sakit. Biglang narinig ang sirena ng pulis. Ang mga ilaw ay kumislap mula sa labas ng opisina. Dumating si Elena, kasama ang ilang pulis. Ang kanyang mukha ay seryoso. Daniel Castro, sumuko ka na. May warrant of arrest kami para sa'yo, para sa kaso ng fraud at pagpatay kay Ben Ramos, sigaw ng isang pulis. Napaigtad si Daniel. Sinubukan niyang tumakas, ngunit mabilis siyang hinawakan ng mga pulis. Ang baril ay nahulog sa sahig. Hindi pa ito tapos, Gabriel. Babalik ako. Sisiguraduhin kong magdudusa ka, sigaw ni Daniel habang hinihila siya palabas. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkapuot, nakatitig sa akin. Naiwan kami ni Ara sa opisina, ang katahimikan ay bumalot sa amin. Ang mga tunog ng sirena ay unti-unting lumayo. Lumingon ako kay Ara. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit hindi ito luha ng takot. Luha ito ng sakit, ng pagkabigla, ng lahat ng emosyon na matagal niyang kinimkim. Lumapit ako sa kanya. Ang aking puso ay puno ng pag-aalala at pagmamahal. Naramdaman ko ang pagnanais na yakapin siya, protektahan siya mula sa lahat ng sakit na nararamdaman niya. Ara, sabi ko, ang aking boses ay malambot. Hindi siya nakasagot. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Pinayagan ko siyang umiyak. Tapos na ang bangungot, Ara, bulong ko. Nandito na ako. Ramdam ko ang bigat ng kanyang mga luha sa aking balikat. Ang sakit na naramdaman niya ay hindi ko maalis, ngunit pipilitin kong iparamdam sa kanya na hindi na siya nag-iisa. Ang pader na matagal kong itinayo sa aking puso ay gumuho na. At sa wakas, malinaw na ang lahat. Ang yakap ni Gabriel. Ang kanyang mga salitang tapos na ang bangungot, Ara. Nandito na ako. Ang mga ito ay umalingaw-ngao sa aking tainga, nagbibigay ng kakaibang ginhawa sa gitna ng lahat ng sakit. Ang buong gabi ay parang isang masamang panaginip. Ngunit totoo ang lahat. Si Daniel, ang pagpatay kay Ben, ang lahat ng banta. Nang kumalma ako, dinala ako ni Gabriel sa isang tahimik na sulok ng mansyon. Lumipas ang mga oras. Ang umaga ay sumikat, dala ang liwanag at ang bigat ng katotohanan. Ara, mahina niyang sabi, habang nakaupo kami sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ang pagsikat ng araw. Kailangan nating mag-usap. Tumingin ako sa kanya. Ang kanyang mga mata ay hindi na malamig. Puno ito ng pag-aalala at isang uri ng pangunawa na hindi ko inaasahan. Patawad, bulong ko, ang aking tinig ay halos hindi marinig. Patawad kung hindi ko sinabi sa'yo. Patawad kung nagduda ka sa akin. Natakot ako, Gabriel. Natakot ako na baka hindi ka maniniwala sa akin. Natakot ako na baka mapahamak si Sofia. Kinuwento ko sa kanya ang lahat. Mula sa mga unang banta matapos mamatay si Ben,
hanggang sa paglitaw ni Daniel, ang mga pangingikil, at ang lahat ng takot na nararamdaman ko. Ang bawat salita ay parang isang sugat na muling binuksan, ngunit sa bawat paglalahad, nararamdaman ko ang unti-unting paglaya. Tahimik lang siyang nakikinig, ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa akin. Walang paghusga. Walang pagdududa. Alam ko, sabi niya nang matapos ako. Nalaman ko rin ang tungkol sa pagpatay kay Ben, dapat sinabi mo sa akin, Ara. Hindi ka nag-iisa. Natakot ako na baka isipin mong kasama ako sa plano ni Daniel, sabi ko, lumuluha. Na baka isipin mong kinukonsinti ko ang pagpatay kay Ben, na baka ipahiya ko kayo. Niyakap niya ako ng mahigpit. Hindi ko iisipin iyon, Ara. Alam kong biktima ka lang. At ako ang humihingi ng tawad. Patawad kung nagduda ako sa'yo. Patawad kung naging malamig ako. Hindi ko dapat hinayaan ang nakaraan ko na hadlangan ang pagtitiwala ko sa'yo. Ang kanyang mga salita ay parang balsamo sa aking sugat. Ang lahat ng bigat na matagal kong dinala ay unti-unting nawala. Mama, Ara. Papa. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Sofia. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita niya kami na magkayakap. Tumingin siya sa amin, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ayos lang po ba kayo? Mahina niyang tanong. Nag-away po ba kayo? Napatingin kami ni Gabriel sa isa't isa at mumiti. Hindi, baby, sabi ni Gabriel, hinila si Sofia papunta sa amin at niyakap siya kasama ako. Nag-uusap lang kami. At ngayon, okay na ang lahat. Niyakap din ako ni Sofia ng mahigpit. Masaya po ako na magkasundo na kayo. Naramdaman ko ang init ng kanilang pagmamahal. Ito ang pamilya na matagal kong hinahanap. Kinabukasan, dinala ako ni Gabriel at Sofia sa puntod ni Ben. Ang sikat ng araw ay mainit sa aking balat. Ang hangin ay malambing. Hindi na ito ang malamig at malungkot na burol na aking narating noon. Lumuhod ako sa harap ng puntod. Hinawakan ko ang malamig na marmol. Ben, bulong ko, ang aking tinig ay mahina ngunit matatag. Patawad kung hindi ko nalaman ang lahat noon. Pero ngayon, alam ko na. At bibigyan kita ng hustisya. Ang taong may kagagawa ng lahat ng ito ay nasa likod na ng rehas. Sa wakas, malaya ka na. At ako rin. Tumayo ako, naramdaman ko ang gaan sa aking puso. Niyakap ako ni Gabriel mula sa likod. Si Sofia naman ay humawak sa aking kamay. Hindi ka na nag-iisa, Ara, bulong ni Gabriel. Magsisimula tayo ulit. Bilang isang tunay na pamilya. Tumingin ako sa kanya, ang aking mga mata ay puno ng pagmamahal. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng takot, ay unti-unting nagiging isang alaala na lang. Ito ang simula ng pagpapagaling. Isang taon na ang lumipas. Ang mansyon ng mga De La Cruz, na dating puno ng lamig at lihim, ay ngayon ay puno na ng tawa at init. Ang bawat sulok ay tila may kwento ng pagpapagaling at pag-asa. Para sa akin, ang bawat araw ay isang regalo. Hindi na ako ang Ara na puno ng takot, nababalot ng lungkot at nagtatago sa anino ng nakaraan. Ang lahat ng sakit na pinagdaanan ko ay nagbigay sa akin ng aral. Natuto akong bumangon mula sa pagkakalugmok at mas naging matatag. Sa tulong ni Gabriel at Sofia, nakahanap ako ng lakas na akala ko'y nawala na. Naging aktibo ako sa isang non-profit organization na tumutulong sa mga kababaihang biktima ng karahasan at panloloko. Ginagamit ko ang aking karanasan para magbigay ng pag-asa sa iba. Ang aking dating trabaho sa accounting ay nagamit ko sa tamang paraan, tumutulong sa pagpaplano ng mga proyekto at paghahanap ng pondo. Nakakaramdam ako ng kasiyahan at kaganapan sa bawat pagtulong na nagagawa ko. Si Gabriel, ang dating sihi na puno ng pader at pagdududa, ay naging mas bukas at mas malambot. Mas marami na siyang oras para kay Sofia at para sa akin. Hindi na siya isang robot na nakatago sa likod ng mga dokumento at meeting. Ngayon, nakikita ko na ang totoong Gabriel, isang mapagmahal na ama at asawa. Isang hapon, pumunta kami sa beach. Ang araw ay unti-unting lumulubog, at ang kulay kahel na kalangitan ay nagbigay ng kapayapaan sa aking puso. Si Sofia ay tumatakbo sa dalampasigan, pinipulot ang mga kabibe, ang kanyang tawa ay kumakalat sa hangin. Si Gabriel naman ay nakaupo sa buhangin, pinagmamasdan siya ng may pagmamahal sa kanyang mga mata. Lumapit ako sa kanya at umupo sa tabi niya.
Hinawakan niya ang aking kamay, ang kanyang mga daliri ay mahigpit na humawak sa akin. Sana, ganito na lang tayo palagi, bulong ko. Ngumiti siya. Gagawin natin ganito palagi, Ara. Nangako ako. Tiningnan ko si Sofia na naglalaro. Ang kanyang pagtawa ay parang isang himig na nagpapagaan ng aking puso. Ang dating malungkot na bata ay ngayon ay puno na ng buhay at sigla. Salamat, Gabriel, sabi ko. Salamat sa lahat. Wala iyon, Ara, sabi niya at hinalikan ang aking noo. Ikaw ang nagbigay sa akin ng bagong buhay. Ikaw ang nagturo sa akin na magtiwala ulit. At ikaw ang nagbigay sa akin ng isang tunay na pamilya. Naramdaman ko ang kaba sa aking dibdib, ngunit hindi na ito kaba ng takot. Ito ay kaba ng pagmamahal. Ng pag-asa. Naalala ko ang araw na pumirma ako sa kontrata. Ang pakiramdam na para akong nakulong sa isang bitag. Ngunit ang bitag na iyon ay naging daan pala sa aking kalayaan. Ang bawat sugat ay nagbigay ng aral. At sa wakas, malaya na ako. Malaya na akong magmahal. Tumingin ako sa malawak na karagatan. Ang mga alon ay humahalik sa dalampasigan, nagdadala ng mga bagong simula. Ang aking puso ay puno ng pasasalamat. Hinawakan ko ang kamay ni Gabriel ng mas mahigpit. Ito ang aming bagong simula. Isang simula na puno ng pag-ibig, pagtitiwala at pagpapagaling. Sa wakas, malaya na ako. Malaya na tayong magmahal. At dito nagtatapos ang kwento ni Ara at Gabriel. Maraming salamat sa inyong paglalakbay kasama kami sa kwentong ito. Bawat pagtawa, pagluha, at bawat paghinga ng kaba na inyong naramdaman ay naging inspirasyon namin sa pagsusulat. Isang malaking karangalan ang maging bahagi ng inyong oras at puso. Ang pagbuo ng mundong ito para kina Ara, Gabriel, at Sofia ay puno ng pagmamahal at pag-asa. Naranasan namin ang bawat emosyon, mula sa kapaitan ng nakaraan hanggang sa tamis ng bagong simula, at sana ay naramdaman din ninyo ang bawat kurot at kilig. Nais naming ibahagi ang mensahe na kahit sa pinakamadilim na panahon, laging mailiwanag. Na ang pag-ibig ay hindi lang tungkol sa romantisismo, kundi sa pagtitiwala, pagpapatawad, at ang tapang na muling magsimula. Sana ay nakuha ninyo ang inspirasyon mula sa paglalakbay ni Ara upang makahanap ng kalayaan at kapayapaan sa gitna ng kanyang mga pinagdaanan. Na ang bawat sugat ay hindi lamang nag-iiwan ng pilat, kundi nagiging simula ng pagpapagaling at mas malalim na pagmamahal. Nagpapasalamat kami sa inyong suporta at pagmamahal. Naway patuloy ninyong yakapin ang pag-asa sa bawat yugto ng inyong buhay. Kami ay sabik na marinig ang inyong mga saloobin at damdamin tungkol sa kwentong ito. Huwag mag-atubiling ibahagi ang inyong karanasan. Love Kilig DZ